Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Na- Bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi yun ang tanong sa kanya, yun naman, no? donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yan, Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Exactly po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno, o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan naman ganyan. Kasi pag gano'n, corruption yun eh. Ayun, opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito dyan, ito sinasabi ko yan. Yung mga panahon kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na connection. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin din. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi yun ang tanong sa kanya, yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang private funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa mga katwin, kahit po pala pribadong pondo, na kapag may pangako, may ganyan, ano. Yan po pala plunder. Oo, sabi niya gano'n. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito eh. Establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan naman ganyan. Kasi pag gano'n, corruption yun eh. Ayun, so kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito dyan, ito sinasabi ko eh. Kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na connection. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi niya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang paper trail. Ganyan, kasi plunder nga raw, kaya napakahirap talaga. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi pa opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi, Jen, ay 1 year before the election. So isang taong singkat yun. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11. 90 days at national. Hanggang 90 days yan. 90 days. Hanggang sa ikaw ay manalo na. Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan, donation. Kasi wala pang campaign period. January. Ang campaign period kasi, February 11 ang umpisa. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 mataas. Ito nang submit ako ng SOSE. Liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin.
Doon sa sose ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oo. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Kaya mo Oo. na, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Opo. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon, di ba? Opo. Nung magpasya na akong mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang... Magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit ganito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa sa kanya kandidato noon. Yun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala kanya siyang, Oo. wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, sir. oh, Opo. okay, so 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi niyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, mapaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plander. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Oho. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikakaplander mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Wala. ito. Alam mo ba- Mukhang test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law students, ano? alam nila yung elemento ng Oo. Alam mo, pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa korupsyon, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwali na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, Ganun. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oo. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseservisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. ano? Dahil sa Ganun. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po.
bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako, ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat ng kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan. Pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta. Nung siya'y kakandidato ng 2025, nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey. 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ko sa comics nung ako'y Tsaka bata. sa pelikula siya, napapanood natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung Kundihado? Wala Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor. Kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto ko manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan eh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita ka mo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag ka mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. nung Yun mga lang panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako, Jen. Oho. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, doon Jen. talaga uuwisin, Hindi no? sila tumitigil araw-araw. Oho. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw nang nag-walkout sila. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, at Chis Escudero. Yan, oho. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka madami Gagawin din. nila lahat Diba? yan. Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga kababayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila. Para tuluyan na pong maibaon sa limot ang flood control investigation. Wala na pong iba.